Anong problema nito ni Bad Life Junior? Ha? Anong sinasabi niya? Anong sinasabi niyan? May sustansya ba yung sinasabi o paano? Ito ba yung mga hindi napagbigyan ng banateros kaya galit na galit o ano ba? Paano? Oh. Oh. Sabi ni Bad Life Junior, bobo ang mga banateros, hindi sila Maka Duterte. Talaga ba? Oo. Sana all Maka Duterte. Anong kabobohan ang inahatid nito ni Bad Life Junior? Isa ito sa mga natatandaan ko isa ito sa mga na-unblock ko eh. Oo. Natatandaan ko Oo. So bakit bobo ang banateros at bakit mo nasabi na hindi Maka Duterte ang banateros? Bakit? Anong ninangaw-ngaw mo diyan, Bad Life Junior? Bobo ka rin, Judea. Bakit? Oo. Ayaw mo akong tawaging master? Master Judea pangalan ko. Bakit? Ano ba tunay na pangalan mo? O baka mamaya hindi ka lang napagbigyan magpa-picture ng mga banateros, galit na galit ka na. Bakit? Oo. Bakit ang aga-aga? Galit na galit ka, ha? Masama ba gising? Hindi, Bad Life Junior. Hindi ba napagbigyan ng asawa? Ang baho kasi ng hininga mo eh. Paano ka mapagbibigyan ng asawa mo? Kahit halik, oo. Bad Life Junior, master cutter ng pera. Anong pera yung kinat namin? Sige nga. Sige nga. Ano yung pera? Ba't may napasok na pera dyan? Ano yung cutter ng pera? Saan kumuha ng pera? Sana all. May cutter ng pera. Sana all may pera, no? Huwag niyong ibablock ha. Huwag niyong ibablock at dudurugin natin ang the fongal. Masama gising, hindi napagbigyan ha. Okay. Hindi napagbigyan ng asawa. Ano ba tawag dito? Bad life. Utang ina, bad life. Pangalan mo pa lang masama na eh. Kaya pala, Bad Life Junior ang puta. Ito talaga yun, papangalan niya yung sarili niya, tapos bad life pa. Saan ka nakakita niyan? Napapangalanan mo yung sarili mo, negatibo? Okay na. Kaya kayong mga kababayan, ha? Yung tinidor po, sa bibig po ipinapasok yan, okay? Yung tinidor po, pag kumakain, oy, turuan kita, Bad Life Junior. Kung ako sa'yo, wag ka nang gumapit ng tinidor. Pag kumakain tayo, ang tinidor, sa bibig po yan pinapasok, hindi sa ilong. Ha? Itong si Bad Life Junior, mukhang sa ilong. Ha? Sa ilong, ipinapasok ang tinidor. Pag pinasok mo yan sa ilong, didiretso yan sa utak mo. Pag dumiretso yung tinidor sa utak mo, wala. Siyempre, tutulo yung utak mo papunta sa ilong mo. Nagiging uhog yan. Kaya hindi ka pinagbibigyan ng asawa mo. Kaya ngayong umaga, masama ang gising mo. Alam mo kung bakit? Hindi ka pinagbigyan ng asawa mo. Alam mo kung bakit? Magpatuli ka na kasi. Matagal nang sinasabi na ng asawa mo. Sabi nung asawa mo, ha? Sabi nung asawa mo, 'di ba? Sabi nung asawa mo, sabi mo sa akin. Sabi nung asawa mo, inuutusan ng bakasyon yung anak nyo, inuutusan magpatuli. Sabi nung asawa mo sa anak mo, "Oy, Junior, isama mo na yung tatay mo sa pagpapatuli mo kasi supot 'yan." Kaya hindi ka pinagbabigyan ng asawa mo, hindi ka nakaka-score, umagang-umaga, ang init ng ulo mo kasi nga supot ka. Mabaho ang ethics mo. Di ba? Sabi ni Nanay Morning Dew, palaging nega comment niyan pag nasa LS mo, hindi mo yan subs. Judea, kawawa ka dumaan na sa akin, misis mo. Tangina, itsura mo dadaan sa yung misis ko. Bobo. Yung misis ko,
namimili ng tao yan. Eh, yung kausapin ka nga lang, baka hindi ka kausapin yan, tapos dadaan sa'yo, gago ka ba? Oh, oh. So, alam ko na kung sino to. Oo, parang pinalitan ng, ikaw si Nino, no? Oh, di ba? Oh, ganyan ang mga tiradahan eh. Oh, ganyan ang mga tiradahan ng kalbo na yun. Oh, sabi pa niya, pikon ka, Bobo Judea. Paano ako mapipikon? Eh, dinudurog na kita. Ako pa ngayon ang pikon. Alam mo, Karen May Plato, thank you so much o sa mga nagpapakulay. O Maria Cristina de Jesus. O di ba? Buti na lang Buti lang may antidote tayo diyan sa mga kabobohan ni Bad Life no. Mirna Del Rosario, hello. Yan. Eh papaano dadaan sa iyo yung asawa ko? Eh ayaw ng support ng asawa ko. Oh, alam nyo, natatandaan ko na, naaalala ko na. Pag hindi nila talaga tayo kaya, hindi nila tayo kaya, idadamay nila yung pamilya nyo. Yan. Ganyan, sabi pa niya, Judea, ikaw ang durog. Pinag-uusapan ka na ng kapitbahay mo. Anak ng tokwa naman, oo. May ano kami dito may asosasyon kami ng magkakapitbahay na parang araw-araw kami ay nag-iinuman. Di ba? Oo. Di ba? Oh, pinag-uusapan ng kapitbahay. Bakit? Bakit pinag-uusapan? Pinag-uusapan ako ng kapitbahay kasi ang gwapo-gwapo ko. Yan. Pinag-uusapan ako ng aming mga kapitbahay dahil ang kinis-kinis ko. Yan. Pinag-uusapan ako ng aming kapitbahay dahil hindi ako supot na katulad mo. Napipikon ba ako? Aba, nasa akin ang mic, bakit ako mapipikon? Kahit anong sabihin ko dito, tatama yan diyan sa dibdib mo. Bakit ako mapipikon? Di ba? So, ito naman. Sobra pa kayo kay Duterte, nakagawa kayo ng bagong grupo na DLS. Anong DLS? Wala. Hindi ka naman maka-Duterte, Bad Life eh. Hindi ka naman maka-Duterte. Nagkukunyari-kunyari ka lang. Siguro ikaw yung nawala ng jacket, no? Ikaw yung nagbablock ng mga ano dyan, no? Binablock mo yung mga subscriber ko, no? Ikaw yon. Kasi natatandaan ko na-unblock kita eh. Pero, hindi na kayo uubra, namimili na kami ng jajakitan. Di ba? Naamoy namin ang baho ninyo, lalo na yung baho ng etits mo. Supot eh. Di ba? Tsaka ikaw, Bad Life. Ikaw, ugaliin mo yung sa puwet tumatae, ha? Sa bibig, hindi tumatae sa bibig, ha? Baka akala mo tumatae sa bibig. Hindi. Hindi tumatae sa bibig. Eh, ikaw, mukhang sa bibig ka tumatae. Bad Life Junior, mapipikon ka, Judea. Bakit? Kanina mo pa sinasabing pikon ako. Eh, hindi naman ako napipikon. Nasa akin yung mic. Anong laban mo sa akin? Nasa akin ang control, tapos mapipikon ako sa'yo. Bakit? Sige. Idamay mo pa. Dinamay mo misis ko, di ba? Akala mo masasaktan ako? Akala mo masasaktan ako? Ulul. Kahit sino pa idamay mo dyan, babalik lang yan sa'yo, bobo. Sabi ni Hener Reyes, hindi siya tuli, bro. Sabi ni Bad Life Junior, pikon ka na, no? Bakit nga ako mapipikon? Bakit ako mapipikon, ha? Hindi naman ako support. Sige na. Mag-aano na muna tayo kasi sayang yung oras namin dito eh. Magpatuloy ka muna. Magpatuloy ka muna tapos pagka-tuloy ka na, balik ka dito. Pakita mo yung picture kailangan makita namin yung video mula sa paghuhubad mo ng brief mo, sa pagpukpok diyan sa etits mo,
Tapos hanggang sa nagpapagaling ka diyan sa pagpapatuli mo, ha? Oo. Okay? Oo. Pakita mo sa amin para mamaya baka bumalik ka dito, sabihin mo tuli ka na pero hindi pa pala. We need proof, okay? Oo. Kailangan namin ng ebidensya. Alright? Oo. Putang ina, magpapangalan na lang sa sarili, bad life pa. Di ba? Samahan ng gising ni bad life, eh, no? Oo. O, tingnan mo. Paulit-ulit ang sinasabi niya, pikon ka na, Judea. Oo. Eh, pikon. Bakit pikon? Nasa akin yung mic. Kahit murahin kita dito, kahit sabihan pa kita ng supot ka, kahit sabihan pa kita na hindi pinagbigyan, ha? Oo. Hindi ka pinagbigyan ng misis mo kasi sa bibig ka tumatae. Oo. Wala kang magagawa dun. Eh, hawak ko yung mic, eh. Di ba? Oo. Di ba? Alam ko na yung idol mo, yung kalbong baklang bungal. Oo. Ay, baka ikaw nga yun, eh. Pinalitan mo lang yung pangalan mo. Di ba? Baka ikaw yun. Oo. Huwag nga kami. Oo, kayo mga mapagkunyari. Oo. Oo. Oh, kawawa ka, Judea. Nakira na. O, tingnan mo, hindi ka, sa sobrang gigil na gigil mo na, mali-mali pa yung spelling mo. Oh, di ba? Oh, naku po. Oo. Tigil-tigilan mo nga kami dito. Wala kang mauuto dito, oy. Oo. Oo. Madudurog ka lang dito. Okay. Oo. Sabi ni Antonio Silvestre, baguhin mo pangalan mo, bad life, supot. Di ba? Oh, sige na, mag-start na tayo. Oo, sayang oras natin dito kay bad life, eh. Oo. Bad life na nga, eh. Oo. Pinanindigan na talaga yung bad life, oo. Oh, ibig sabihin niyan, mahirap ang buhay niya. Oh, bad life, eh, di ba? Oh, pag translate mo yan sa Tagalog, mahirap na buhay. Yan. Di ba? Oh, sana. Wala na, lumubog na, oh. Lumubog na sa kahihiyan, supot kasi, eh. Oh. Oh, oh, sabi ni ano, start na po, MJ. Oh, yan sinasabi natin sa inyo, eh. Oh, Spencer Lacalle, kumusta? Oh. Oh, eto na, mag-start na tayo, eh. Sabi niyo, eh, start na tayo. Oh, eto na, topic natin. Oh, ilan ba nanonood? Alak, 1.5 na pala nanonood, eh. Oh. Putang ina mo, ha? Oy, bad life, napahiya ka sa 1.5 na nanonood, no? Oh, konti lang naman 'yan. Oo. Pero pagkatapos nito, mga 20,000 o kaya baka umabot pa nga sa 50,000 ang makakakita sa kagaguhan mo. Supot ka kasi. Oh, eto na. Oo, mag-topic na tayo. Ayan, mag-topic na tayo. I-topic natin yung mga idol ni Bad Life. Oo. Oo. Ang mga kasama diyan ni Bad Life, yung bad life, bad influence, bad breath, oo, basta bad lahat kasama niya 'yun. Oo. Oh, Judea, ikaw ang napahiya. Booking na kayong mga LDS. Booking saan? Wala ka namang sinabi, papaano kami na-booking? Sira ulo talaga, no? Okay, anyway, eto na. Oh, natatandaan niyo pa ba, mga kababayan, natatandaan niyo pa ba yung nag-viral na video sa rampa diyan sa Quezon City, sa rampa, yung rampa na pang PWD daw, okay? PWD, tapos pang senior citizen and all that na ginawa ng MMDA. Ngayon po mga kababayan, binatikos po ito ng sambayan ng Pilipino or hindi man lahat ng sambayan ng Pilipino pero majority ng mga Pilipino at maging ng mga PWD mismo. Okay? Mga PWD mismo. So now, dahil ito po ay tawag dito, ito daw po ay talagang hindi mapapakinabangan ng PWD, nag-viral po ito, no? Nag-viral at ngayon, pinick up na po ito ng mainstream media. Palakpakan natin. Okay, oo. Oo. Now, we're talking. Oo. Mainstream media. Oo. Oo. Now, we are talking. Kasi kahit pa paano, narinig namin, bumatikos kayo, ha? Oo. Oo. Kasi yung mga nakikita namin sa mga content ninyo, mga balita ninyo, puro papuri. Oo. Ngayon, oo, sa wakas, ha? Oo. Sa wakas, nakarinig kami ng tawag dito, kritisismo mula sa inyo, ha? Oh, eto. Panoorin po natin, mga kababayan, ha? Dahil matarik umano, napuna online ang rampang para sa mga persons with disability.
na inilagay sa bagong istasyon ng EDSA Bus Carousel sa bandang North Avenue sa Quezon City. Sinubukan po ito ng isang naka-wheelchair at sinukat din ng isang arkitekto para malaman kung pasado sa standard ng pagiging matarik. Nakatutok si Jonathan Andal. Caltex with Techron. Keep your engine clean. Drive further with Caltex with Techron. Ayan. Viral ngayon ang picture na ito ng rampa sa isang bagong istasyon ng EDSA Busway sa Phil-Am, Quezon City. Puna ng mga netizen, matarik at delikado para sa mga PWD. Yo? Para makumpirma, pinuntahan namin ito kasama si Nelson, isang wheelchair user ng grupong Life Haven. Ano sir, tingin mo, kaya yan? Wish buhay ito, pero itatry natin. Mula sa bangketa, nag-elevator si Nelson paakyat sa footbridge. Unang rampa pa lang paglabas ng elevator. Ang hirap. Hindi mo kaya. Hindi mo kaya talaga. Para makababa siya sa mismong sakayan ng bus, susubukan na niya ang viral na PWD ramp para makasakay siya sa isa pang elevator. Hindi ko po talaga siya kayang subukan. Dahil napakatarik po niya. Kapag dumire-diretso ako doon, ay bakal nga, baka doon ako sumuot sa bakal. Nako. Pero sa tulong ng kanyang kasama, sinubukan pa rin ni Nelson na bumaba, pero paatras. Kaya? Kaya naman. Kinailangan ni Nelson na humawak ng maigi sa railings para tulungan ng kasama na putol naman ang isang kamay. Mahirap talaga. Hindi siya kaya talaga kahit na professional na gumagamit ka pa ng wheelchair. Talagang madulas, matarik, hindi siya standard talaga. Yung sir na nag-assist, nahirapan ba kayo? Medyo mahirap talaga medyo. Ipinakita rin namin kay Architect Arman Eustaquio ang rampa. Isa siya sa mga bumalangkas ng unang amyenda ng IRR o Implementing Rules and Regulations ng Batas Pambansa bilang 344 o ang Accessibility Law. Base sa batas, dapat nasa 4.8 degree lang ang incline ng mga PWD ramp. Pero nang sukatin niya ito sa inclinometer. Wait lang. Ginawa itong rampa kasi yung elevator pag umakyat, hindi pa pantay dito sa may footbridge. Hindi naman daw nila pwedeng itaas pa yung elevator kasi tatama na dun sa may MRT. May binigay na requirement ang MRT na kailangan ganito ang awang nyo doon sa namin, sa structure namin. So kaya anong nangyari, medyo nag-stick. Ang solusyon nila, lagyan ng hawakan ang railings ng rampa para may kakapitan. Kasi pag hindi nilagyan, paano na yung mga PWDs? Hindi lang naman PWDs ang pinagbigyan namin doon. Of course, yung mga matatanda na mahirap nang maglakad, di ba? So yung mga buntis, para lang, di ba, lagi kami binabatikos na mahirap umakyat na sa mga footbridges namin, hindi sila maka-access sa mga loading stations. So yun yung ginawang solusyon, lagyan ng lift. But yun nga ang problema, restricted yung... Alright. So, dahil lagi kayong binabatikos, gagawa kayo ng mga substandard na mga project. Lalo ho kayong nababatikos. Kasi nga, mali po yung ginagawa ninyo. Naku po. Espasyo yung lugar. Appreciate natin nag-effort si MMDA na nagawing accessible. Pero yun nga, yung intent sana ng BP 344, yung accessibility law, independent mobility. Sa case nito, mukhang hindi nila kakayanin unassisted, especially mga gumagamit ng wheelchairs. Kailangan may magtutulak sa kanila, otherwise medyo delikado. Dahil nakitang delikado, si Nelson hindi raw sasakay ng EDSA Carousel Bus kung ganito ang istasyon. Panawagan niya sa gobyerno. Sana po, pagka gagawa po sila ng ganito, ikukonsulta muna po sa amin. Kasi kami po yung gumagamit nito. Yan, di ba? Palakpakan natin. So, dapat mga kababayan, di ba? Ganito lang po kasi yan eh. Kapag may gagawin ka na isang proyekto, halimbawa, proyekto para sa mga mangingisda, proyekto sa mga magsasaka, proyekto sa mga PWD, proyekto sa mga senior citizen, dapat ang kinakausap mo dyan, yung may kinalaman kung bakit nyo ginagawa po yung proyekto na yan. Katulad na, tama sinabi ni Sir, dapat kinausap nyo muna yung samahan ng mga PWD bago nyo po ginawa yan. Diba? Kasi tayo, we appreciate the effort, 'di ba? We appreciate the effort, mga kababayan, pero nag-effort na rin lang naman kayo. Dapat pinerfect nyo na
nag-effort na rin lang naman kayo, dapat ginandahan nyo na, 'di ba? Oh, kasi katulad nito, ano 'yon? Anong purpose nito? Slide? Oo. Anong purpose nito? Slide po ba? Kasi madulas po 'yan, galvanized steel po 'yan. Yan po ay bakal at pag nabasa po 'yan, madulas po 'yan. Oo. Tapos sinasabi nyo para ito sa mga senior citizen, para sa mga buntis at para sa PWD. Mali pa rin. Balik pa rin sa inyo kasi bakal po 'yan, napakadulas po 'yan. Napakadulas po niyan. Di sana ginawa nyo na lang semento. 'Di ba? Yung rough na semento para talagang safe na safe. Kasi ito pag nabasa yan, halimbawa, kasi yung mga naglalakad na tao, 'di ba? Yung mga naglalakad na tao kadalasan may hawak na kape, may hawak na mga milk tea, may hawak na drinks. Pag natapunan yan, automatic po yan, mga kababayan, madulas na po yan. So, ibig sabihin dito, palpak po talaga ito, mga kababayan. And now, GMA 7, we are talking. Yan. We are talking, dahil kahit pa paano, medyo bumatikos ho kayo, ha? Oo. Pero ingat kayo, baka hindi ba kayo bigyan ng space diyan sa zona, diyan sa batasang pambansa, okay? Oo. Pero ang masama dito, mga kababayan, may disclaimer. May disclaimer po, The all-new Mitsubishi X-Force. Be the force. Bagamat may standard na inirekomenda, nakasaad din sa batas na maaaring hindi sumunod sa standard ng maximum gradient o anggulo ang mga rampa na ilalagay sa mga overpass at underpass. Okay na sana pero may disclaimer pa eh. Pero pwede naman daw hindi sumunod doon sa itinatakdang sukat at disenyo. Bakit po tayo nagsasuggest ng disenyo kung mayroon din ng palang leeway, 'di ba? Okay na sana may disclaimer pa eh. 'Di ba? So dito na ngayon pumapasok, mga kababayan. Dito na pumapasok ngayon kung ang kahalagahan ng pagtatalaga ng mga leader sa mga ahensya ng gobyerno. Hindi ho ba? Eto, nakakasiguro ako, mga kababayan, nakakasiguro ako dito na alam nila na mababati ko sila dito sa proyekto na to. Kasi hindi ako naniniwala na hindi nila pinag-aralan yan, ano? So ibig sabihin, sila mismo, mga kababayan, ay alam nila na hindi nasunod yung standard. Kaya nga, dito pumapasok yung dapat maglalagay ka talaga ng mga leader o kaya mga secretary na talagang magagaling. May background sa, kung halimbawa, dito sa MMDA, Department of Education, Department of Forestry, Department of Agrarian Reform, Department of Agriculture. Dapat ang ilalagay mo dyan, yung may pinag-aralan regarding po doon sa gagawin niyang trabaho. 'Di ba? So, dito na pumapasok ngayon yung laging gustong mangyari ni PRRD. As much as possible, sa panahon ni Pangulong Duterte, mga kababayan, ang inilalagay niya sa mga departamento, yung alam, yung eksperto sa departamento or doon sa nature ng trabaho na susuungin nila, napapasukin nila. Kasi dapat magkakaroon ka dyan ng good judgment, di ba? Good judgment dapat. Makakatulong ba itong proyekto na to? Wala na tayo sa standard, di ba? Wala na tayo sa standard. Dapat pag-isipan muna nating mabuti ito. Kasi pag itinuloy natin to, hindi na natin masusunod yung standard na dapat nating gawin. So pag-iisipan, pagdidebatehan yun ngayon, kasama ng presidente, kasama ng mga sekretary, DPWH, Department of Transportation and all that for that matter, kasi sila po ang humahawak niyan. Now, kung halimbawa, hindi talaga uubra, diyan napapasok yung good judgment. Kung ano talaga, kung ano yung desisyon na gagawin. Gagawa pa ba tayo ng rampa or gagawa na lang tayo ng karagdagang elevator para doon sa mga kababayan natin na PWD? Hindi ho ba? So ganun ka-importante na dapat magaling ang nilalagay mo na isang secretary o isang leader ng agency para magkaroon siya ng good judgment na masisiguro na ang mga desisyon ay aangkop sa pangangailangan. Hindi ho ba? Pero mayroon po ditong sagot ang MMDA. Ito po.
Panoorin po natin. Basahin po natin ang sagot ng MMDA. Ito. Ang sabi ng MMDA, ukol sa viral photo na rampa sa EDSA Film Station ng busway station sa Quezon City, nais namin ipabatid na mayroong height restriction ng MRT na sinusunod ng MMDA kaya hindi naging posible na ipantay sa elevator ang footbridge. Hindi ito perpektong disenyo, lalo na sa mga naka-wheelchair, pero mukhang tulong pa rin ito para sa mga senior citizen, buntis at ibang PWDs sa halip na umakyat gamit ang hagdan. Magtatalaga ang MMDA ng kawani para umasiste sa mga PWDs kung mahihirapan sila pumanhik ng rampa. Tawa. Kung hindi naman po pala uubra yung proyekto doon sa paggagawan niyan para sa mga PWDs, sana po iba na lang. At ito pa, magtatalaga daw ang MMDA ng mga tao na aasiste para papanhik at pababa ng rampa. Wow. So imbis na wala na kayong sasahuran, ayan, maglalagay pa kayo ng tao diyan na pasasahuran na naman ng gobyerno. Gumawa na nga kayo ng proyekto para mapagaan ang buhay ng mga Pilipinong dadaan dyan at para malesen yung gastos ng gobyerno. Tapos wala rin palang mangyayari kasi maglalagay din kayo ng tao na a-assist dyan. Di papasweldohin na naman ng gobyerno yun. Di ba? Tapos may ano pa sila. Kumpara sa nag-viral na photo, hindi po ito masyadong matarik kung lalakaran. Yun na nga. Kung lalakaran, hindi matarik talaga yan. Pero sa mga PWD na naka-wheelchair, talaga namang hindi po pwede. Yung naka-wheelchair na nga po mismo kanina ang nagsabi na hindi nila isusuong ang kanilang buhay ng bumaba doon sa rampa na yun. Di ba? So yan ang problema kasi. Hindi na po pala aangkop at hindi naman po pala mapapakinabangan ng talagang target ninyo na komunidad, which is itong mga PWD, tinuloy nyo pa. Hindi na po pala nasunod yung standard, hindi pala masusunod yung standard, itinuloy nyo pa po. Yan ang tinatawag po na good judgment. So, ibig sabihin po nito, mali po yung desisyon. Di ba? Kung hindi naman pala sana, kung slide po yan, kalimbawa, pag umuulan, magpa-slide ng mga bata, papabor po kami dyan. Pero kung daanan ng mga senior citizen, mga buntis, kahit pag-asawa ko buntis, hindi ko pa dadaanin dyan. Mag-elevator na lang kami. Di ba? Sana magawan pa rin ang paraan ito, mga kababayan. Pero ito, finished product na po ito. Mukhang wala na po talagang gagawing repair dito kasi ito tapos na po ginagamit na po ito ng publiko. So, sana po pwede in-extend nila yung haba, 'di ba? Para hindi ganoon katarik, in-extend sana nila yung haba. Yung papababa ganun, in-extend yung haba, then para hindi gaanong matarik. Para nang sa ganun ay mapapakinabangan pa rin. Kasi hindi naman po lingid sa ating kaalaman na marami po ang mga PWD na kahit papaano ay bumibiyahe pa rin po. So, sana magawan pa rin ng paraan. Magawan pa rin ng paraan po ito. So, ngayon, yan po yung statement ng MMDA, of course, 'di ba? Valid naman yung kanilang statement, kaya lang doon po kasi tayo nagkatalo sa judgment Kung hindi naman po pala, uubra, sana hindi na po tinuloy, 'di ba? Kasi nga ang napapansin natin, mga kababayan, ay parang yung mga trabahador ng gobyerno natin ngayon, no? Parang hindi po tumutugma yung kanilang napuntahang departamento, hindi po tumutugma sa kanilang kakayahan. Kaya nga katulad dito sa natin, halimbawa itong project na ito, mga kababayan, na sablay na po talaga ito. Sablay na po talaga yan. Kaya nga nabatikos nabatikos, 'di ba? Ibig sabihin sablay po talaga yan. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan po. At sabi nga, galit na galit ang mga dapungan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, isubscribe mo na yan!